Overloading o pagsasakay ng sobra-sobrang pasahero ang isa po sa mga tinitignang sanhi ng pagkakaaksidente ng Leomatic Trans bus. Inaalam din ng LTFRB kung may karelyebo ang driver ng bus sa napakahaba nitong biyahe. Mula po sa Caranglan, Nueva Ecija, nakatutok live si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Vicky, kung pagbabasihan yung bilang ng mga namatay at nasaktan sa bus na nalaglag sa isang bangin dito sa may Caranglan sa Nueva Ecija ay pinaniniwalaan na overloaded ang sasakyan. 56 passengers ang capacity ng bus ayon sa LTFRB pero lumalabas na aabot na sa 77 yung bilang ng mga namatay at sugatan. At gaya nga nabanggit mo, isa sa mga tinitingnan ng LTFRB ay kung may karelyebo raw yung driver dito sa isang mahabang ruta o mahabang maneho. Sa kurbadang ito sa Caranglan, Nueva Ecija kung saan nahulog ang isang bus kahapon. Bakas pa sa semento ang kumayod na gulong ng sinawimpalad na sasakyan. Kaninang umaga habang nag-iinspeksyon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, may napansin din sila sa skid mark. Gumana yung preno niya dito. Pero hindi mo makita sa left. Just looking at the skid marks, parang while hitting on the brakes, this one had dito gumana talaga yung brake niya. But on the left, I don't see the marks that dapat na nandyan. Magkakaiba pa ang bersyong nakakalap ng LTFRB sa kondisyon ng Leomatic Trans bus bago maaksidente. Sa baba ng bangin, nagkalat ang hiwa-hiwalay na bahagi ng bus. Hindi na nainspeksyon ng LTFRB ang chassis at makina dahil delikado pa ang lupang kinalalagyan ng bus. Base sa investigasyon ng Caranglan Police, galing Isabela at papuntang Ilocos Sur at Abra ang Leomatic bus na may plakang AVZ 757. Isa sa mga tinutumbok ng investigasyon ng Caranglan Police, baka sumabog ang gulong ng bus pero hindi nila inaalis ang posibilidad na baka nawalan nito ng preno. May nagsabi raw na mabagal ang bus dahil namatayan ang makina. Hindi pa masabi ng Caranglan Police kung ilan na ang bilang ng nasawi. Pero sa panayam kaninang umaga kay Nueva Ecija Police Director Senior Superintendent Antonio Yara, nasa 31 ang patay, 46 ang sugatan mula sa inisyal na bilang na 77 pasahero. Kinumpirma ng pulisya na kabilang sa mga nasawi ang driver at konduktor ng bus. Tumawag ngayon ang investigador ko sa Christian J. Funeral Homes na kung saan ang sabi nga po namatay yung po doon yung konduktor na i-claim na rin ng pamilya. Sa tala ng LTFRB, 2 ang unit ng Leomatic Trans sa rutang Bangged-Abra, Ilagan-Isabela. Ayon sa LTFRB, malinaw daw na lampas sa 6 na oras na maneho ang rutang ito. Alinsunod sa memorandum circular ng ahensya, hanggang 6 na oras lamang pwedeng magmaneho ang driver ng isang pampublikong sasakyan at dapat may karelyebo. Right now, ang nakukuha lang ho namin yung driver and conductor. And sometimes, most of the time, ang practice nila, yung conductor is the alternate driver. But in the MC, the conductor cannot be the alternate driver. But anything can happen. Mahihilo, magka-cramps, and all of this we need to cover. Pinatawa na ng 30-day preventive suspension ang Leomatic Trans. Hindi paso ang prangkisa nito. Inaalam pa kung dati na itong may record, kung ilang taon na ang bus at kung overloaded nga ng madisgrasya. Pero kung ibabase nga sa bilang ng mga nasawit na sugatan na ngayon 77 na, sobra ito sa sinabi ng LTFRB Region 3 na kapasidad ng pampublikong bus na 56 passengers. Ayon naman sa punong barangay ng pinangyarihan ng aksidente, hindi bababa sa 5 aksidente na ang kanilang naitatala sa lugar sa nakalipas na 10 taon. Hiling nila, dagdagan ang concrete barrier sa kurbada, pati warning at road signs na dati raw ay nakalagay. Alam naman po nila na itong areang to talagang accident prone area. Meron bang signage sir na accident prone area? Meron ho sir. Kaya lang na yun nga po kagaya ng sinabi ko na pag halos na dadapurak ng mga na-aksidente ng mga sasakyan. Kaya ang problema lang, hindi nila pinapalitan.
Vicky, ayon sa LTFRB ay taong 2006 ang nakalagay sa Certificate of Registration o yung CR nung na-aksidenteng bus. Pero kailangan pa rin daw alamin, particular dun sa chassis nito, kung wala pang 15 years old o hindi pa dapat phased out yung naturang sasakyan. Samantala, humingi naman ng tawad ang may-ari ng Leomaric Trans Bus na si Leonardo Patulot sa mga kaanak ng mga biktima. Narito ang pahayag. Pasensya na po sa mga namatayan. Kikidalamhati po ang Leomaric Trans. Sana maayos pong lahat. Hindi po naman namin kagustuhan yung nangyari. At yan muna ang pinakahuling ulat mula rito sa Nueva Ecija. Balik mula sa inyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.